kids. So ngayon naman po, pagpapatuloy lang po natin about yung parenting. So, last time, okay, balikan lang po natin, mag-recap lang tayo konti. Yung part 1, what is biblical marriage? Alam naman natin yung biblical marriage. Amen po ba? Di ba? Yung husband and wife, wala na pong iba. Okay? Yung pinagkasundo ng Diyos. Amen? Sa harap ng Diyos. Amen? Yung husband and wife. Lalaki at babae. Amen? The goal of biblical marriage, yung dapat nandun ang Panginoon Diyos, ang pag-ibig ay nasa sentro ng pag-aasawa, ng pagmamahalan, ng mag-asawa, ng pamilya. Number 3, productive communication. Alam naman, sino yung nakakalan ng kanilang love language? Taas ang kamay, love language. Ayun, dumadami na. Kailangan alam nyo ang mga love language ng yung mga may asawa o yung mga anak. Amen? Tapos po yung parenting, yung part 1, part 2. Okay, tapos po yung preparing for teen parenting. And then yung parenting part 2. Amen, nung nakalaang Sunday. Amen, gusto ko lang pong i-remind po sa inyo yung about parenting. Tandaan po natin, meron po tayong 3 hat na sinusuot. May time pa naman. Dala ko na sayang. Yung props natin. Okay, ito po yung hard hat. Amen? Hard hat po, sabihin mo nga hard hat. Kapag nagpupunta po kayo, papatayo kayo ng building o ng bahay, kailangan meron kayong ganito. Tapos siyempre wala kayong ganito, nakaano lang kayo, meron din kayong suot na parang, may vest o pati po yung suot nyo, dapat, safety shoes. Bakit po? Kasi we are building yung foundation sa ating mga anak. Dapat tayong may control. Amen? Kung anong materyales, di ba sa construction, anong materyales, dapat tama, di ba? So ganoon din sa pagpapalaki natin mga anak, amen, tayo dapat masunod, may hard hat po tayo, kailangan tama. Anong foundation na gagamitin po natin? Ang salita ng Diyos. Sabihin mo nga, salita ng Diyos. Yun po dapat ng foundation ng ating mga anak. Amen? Hanggat maaari nga, kung sakali, pag-aralin mo siya sa Christian school. Although medyo mabigat, pero kung kaya mo naman pa-aralin sa Christian school, why not? Di ba? Di po ba? By the way, gusto ko lang mong shout out yung Caris kasi nag-offer po sila sa mga going senior high school, meron po silang scholarship 100%. So mag-take lang po kayo ng exam sa Caris. Kasi po yung mga anak ko doon graduate, yung dalawa, doon po sila nagtapos. So okay naman po. Okay, so maganda po yung pagpapaaral doon. Medyo may kamahalan lang. So yun po yung ating kailangan isuot. Ang first hat, yung hard hat. Next. Ano po ang sunod? Anong sunod? Coach. Di ba pag tayo sa mga, alam mo yung mga soccer, yung mga football, ganito ang bull cap ang suot nila, yung mga coach. So naka-jacket po sila, no? So yun naman po, nadung ka rin, pero inaano wala ko ano yung mga gagawin po nila. Pero wala ka dun sa play. Okay? Pag tapos na yung play, sasabihin mo kung anong gagawin po nila, di ba? So yun po yung coaching. Ang kino-coach po natin, ito yung mga teenager. Okay? At hindi lang teenager, yung mga twin, yung mga 20s. Kasi pag wala pang asawa eh. So yun yung mga twin. So kailangan po ay, coach, ano ang suot natin? Yung bull cap. Kaya po ang coach. And then, lastly po, kapag tayo po ay may asawa na yung ating mga anak, mga adult na, ang suot po natin? Cowboy hat na. Yan. Okay, ibig sabihin tayo po ay mga consultant. Okay? Hahayaan na po natin ang ating mga anak. Paglalapit lamang sila, saka lang tayo magsasabihin sa kanila. Pero, pag hindi sila nagpupunta sa'yo, wala silang tinatanong, quiet lang tayo, mga kapatid. Yung mga may apo na, di ba? Halimbawa, nakita mo, karamihan yung mga lola, di ba? Nakita niya. Yung, halimbawa, anak niya, lalaki, no? Tapos manugang niya. Mali yung pag ginagawa sa pag diaper or something. Parang gusto namang sabihin. Sasabihin mo yung manugang mo, naku, mali yun. Naku, wag gaganunin, di ba? Kailangan tahimik ka lang, hayaan mo lang kung nagkamali,
Hayaan mo na magsabi sa'yo na paano po ba yung gagawin pag ganito kasi gisimula lang sila. Pero wag na wag po tayong makikialam. Sabihin mo nga sa katabi mo, yung mga lola, wag na wag kang makikialam. Lola. Okay po? Kasi consultant po tayo eh. Hello, mga lola, mga lolo, consultant na po tayo. Pag lumapit lang sila, di ba, humingi ng advice, then saka lang tayo magsasalita. Pero pag wala, tahimik lang po tayo mga kapatid. So yun po yung about parenting, no? Ngayon, gusto ko lang pong i-highlight, no, things to remember, mga kapatid. Each child is a different. Okay? Lahat po ng mga anak po natin, iba-iba po yan. Okay, naalala ko hindi ko lang alam kung sinong tatay yung nagkwento sa akin. Siya po ay gitarista. Kapag daw nagpapalaki ng anak, parang ano ba tawag sa string ng gitara, kailangan tinutono mo yan. Iba-iba kasing tunog niyan eh. Ganoon din sa mga anak po natin. Amen? Itutono po natin sila. Kasi iba-iba po sila eh. Amen? They are different. Iba-iba ang pagkagawa sa kanila. And then each child has a mind of its own. Tandaan po natin, iba-iba rin mag-isip ang mga anak natin. Kasi may kanya-kanya silang isip, kanya-kanyang utak. Amen? So, mga parents, we have to realize that we are not the only force and influence in our child's life. Amen? Amen ba mga magulang? They are subject to all the same temptations and false promises of Satan. Amen? That we are at their age, nung tayo po ay nandun din, nalarasan natin yung mga temptation. Alam naman natin yon, yung mga Gen X dyan. Sino yung mga Gen X? Di ba? Alam mo yung mga Gen X? Yung mga 70s, di ba nga na? Di ba? Mga ganun. Maraming temptation, mga disco, mga, alam niyo siguro yan, mga damo-damo. Lahat, marami, any kinds of mga temptation, andun lahat. Lahat, andun po. So, kailangan po natin talaga, tandaan po natin, marami po silang mga dadaanan, marami mga influencer. Lalo na ngayon, social media. May mga social media influencer daw. Okay, mag-ingat po tayo doon. Ang mga anak po natin, baka sila po ay na-influensya na. Amen? Amen po ba? So, as human beings, they will sin to a greater or lesser degree. Amen? So ano yung mga task ng parents natin as Christians? Help them to know how to deal with the sin in their lives. Amen? Tandaan po natin yun. So if God Himself had children who sin, why do some parents think that they can do better? Amen ba? Katulad ng ginawa ni God kay Adam and Eve. Amen? Sila po ay nagkamali. Si Adam and Eve. Pero anong ginawa? God provide, ano yung provide? Way to be redeemed. Sino ang, niya? Si Jesus. Pinangako niya, si Jesus. Amen? Para sa redemption ni Adam and Eve. So, ako naman, sa palagay ko naman, pero sa tulong ng aking asawa, as a parent, kaming mag-asawa, napalaki naman namin ng maayos. Yun ang sabi ng iba. Yun ang sinasabi po nila. Nakikita po nila na maayos yung pagpapalaki namin sa aming mga anak. So, birthday nga pala niya ang bunso. Happy birthday. Birthday ni Gloriel. So ako natutuwa naman kasi nga, marami nagsasabi nga, especially yung principal, nakausap ko yung principal doon sa school. Sabi yung mga anak ko daw, malaki daw maganda yung pagpapalaki sa kanila kasi meron silang, may leadership sila. Meron silang, kasi sila lagi yung, parang, laman nung, sila yung leader lagi, namumula doon sa mga club eh. Sabi ko nga minsan kay Blessed, huwag mo tanggapin yan, ikaw pa magiging presidente niyan, huwag na, tama na yun. So, hanggat maaari, dapat alamin din natin, ilagay natin limit yung kanilang mga responsibility. Huwag akuin lahat. Amen? Mahirap. Baka ma-stress yung mga anak po natin. So, sabi nga sa Proverbs 20 verse 6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Amen? Sino rin yung mga laking Sunday school? Di ba? Amen? Alam niyo yung mga Sunday school, mga lumaki, hindi nakakalimutan eh. Talagang naaalala pa rin nila
Yung mga, sino ba dito yung mga, si Abraham, anak ni Pastor Jean, si Abraham, saka si Isaac, mga laking Sunday school. Ako rin, isa sa mga nagturo before, doon sa planta. So, kailangan talaga po natin, magyan sila ng foundation, yung salita ng Diyos, ang gawin ng nilang foundation sa buhay po nila. Amen? So, ngayon po, ang topic po natin, pag-usapan po natin ngayon ay role reversal. So, highlight po natin dito yung how to deal with parental anger. Okay? Bakit role reversal? Ibig pong sabihin nito, so, baligtad. Minsan kasi, akala natin tayo lagi ang tama, yung mga magulang, pero hindi. Meron din tayong matututunan sa ating mga anak. Amen ba mga magulang? Amen ba mga tatay? Iba kasi mga tatay, porque tatay, siya lang yung tama eh. Hindi po ganon. Meron din tayong pagkakamali. Amen? Wala pong perfect na tatay. Wala din perfect na nanay. Amen? Amen ba mga magulang? So, mayroon din tayong matututunan sa ating mga, habang pinapalaki natin yung ating mga anak. Okay, basahin ko lamang po yung Matthew chapter 18 verse 3 to 6 sa The Passion Translation. Sabayan niyo po, basahin po natin. Learn this well. Unless you dramatically change your way of thinking and become teachable like a little child, you will never be able to enter in. Whoever continually humbles himself to become like this little child is the greatest one in heaven's kingdom realm. Next verse. And if you tenderly care for this little one on my behalf, you are tenderly caring for me. But if anyone abuses one of these little ones who believe in me, it would be better for him to have a heavy boulder tied around his neck and be hurled into the deepest sea than to face the punishment he deserved. Father God, we thank you, Lord Panginoon, sa pagkabasa na yung mga salita. Thank you, Lord, na tunay nga, Panginoon, ikaw ay kumilos sa aming kalagitnaan. Anoint our ears, anoint our hearts to receive from you, our mind, O God, to receive from your word, O God. Dalahin ko, Panginoon, ikaw lamang ang maitanghal. Sa umagang ito, ikaw lamang ang maitaas. Ang mga salita mo lamang ang lalabas sa aking bibig, Panginoon. Maraming salamat. Anoint your servant today, O God. In Jesus' name. Amen and amen. So, ang tingin ko dito, yung become the little children, amen. Katulad ng a childlike faith, amen. So, hindi naman niya sinabi na tayo ay maging immature. Okay, hindi po gano'n. Pero, we had something to learn from our children that would enable us to better enter into the will of God or to the kingdom of God. So, syempre, ang school po natin ay yung parenthood. Okay? Kaya po, although mahirap magpalaki ng mga anak, pero meron tayong makukuhang matututunan sa parenthood bilang mga magulang. Amen? Amen po ba? So, according po dun sa book, kasi po ibang mga lesson po dito, hinango po dito sa book na Sacred Parenting. So, si Gary Thomas. So, dun sa Sacred Parenting, he describes how raising children shapes our souls. Sabihin mo nga, shape our souls. So, dito, mga kapatid, may i-share ko po sa inyo kung ano yung mga spiritual lessons, precious spiritual lessons na sinabi dun sa book na yon. Amen? Handa na po ba tayo, mga kapatid? Maikli lang po to. Okay, number one, raising children teaches us to value character and service over comfort. Amen? So, our material inclination in raising children is to make life as easy as possible for them. Tama po ba? Gusto natin maging maayos sa kanilang mga buhay. Pero, nakakalungkot, no? Pero hindi po dapat ganun lagi. Kasi, kailangan matutunan po natin, hayaan po din po natin ating mga anak na magkamali. Amen? Although we want for them to be happy, maging successful, pero
Kapag sila po ay nagkaroon ng pagkakamali, hayaan po natin silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Amen? Kasi kailangan po natin, ang kailangan matutunan po nila ay yung values, yung about sa character and then yung service. Amen? Hindi yung puro comfort lang. Huwag po natin i-spoil ang ating mga anak. Lalo na kung ikaw ay medyo nakakaangat-angat, di ba? Laging hatid sundo. Dapat turuan mo rin mag-commute. Maglakad. Sumakay ng tren, di ba? Ng LRT. Amen po ba? Makipagsiksikan. Hindi yung puro na lang bibilan mo ng sasakyan. Tuturuan mo magmaneho. Well, hindi na alam yung paano pag wala ng sasakyan later on. Okay? Paano siya makakapunta sa pupuntahan niya? Hindi marunong mag-commute. Hindi marunong mag-jeep. Hindi marunong mag-tricycle. Amen. Yung aming mga anak, nung medyo, lalo na si Michael, medyo pa siya, bago mo siya mag-12. Tinuruan namin siya. Alam niyo, gusto ko lang i-share po sa inyo. Okay lang ba? So yung si Micah, so meron kami, simula mo lang sa tricycle. Meron 2 tricycle. Siya yung nasa unang tricycle. So kami ako kay si Tina, yung nasa pangalawa. So kasunod lang. So sabihin namin, anong sasabihin sa tricycle? May pambayad siya. Tapos, pag umalis na yun, susundan lang namin. Susundan lang namin para makita namin kung paano siya. Kasi baka maligaw eh. So yun, gano'n hanggang later makuha na niya na, so siya na yung tricycle. So gano'n din kay Blessed. And then later on si Gloriel. Amen? Gano'n po. Pati yung jeep, gano'n din. So, kailangan turuan po natin sila. Amen? Kailangan yung tutunan po lahat ng inyo mga kapatid. So, we overvalue and overprotect our children to the point where they never learn from failure. Lagi tayong yung fake praise equals confusion or resentment. Kasi laging tingin natin sa ating mga special. Alam mo, nakakalungkot, no? Share ko lang po, ibang mga, di ba, nagkaroon ng recognition. Halos lahat ng estudyante may award. Sa panahon po namin, hindi ganun yun. May award lahat. Bakit? Kasi baka masaktan yung bata kasi wala siyang nakuha. No. Kung talagang wala. Hindi yung binibaby natin yung mga kabataan ngayon. May nakita pa akong contest. Parang contest ng mga bata, Little Miss Philippines, something like that. 2 lang silang contestant. Yung isa, yung winner, isa, first runner-up. Hello, may ganun ba? Basta lang masabi na panalo pa rin. Mali po yun eh. Dapat matuto silang matalo. Hello, mga magulang. Especially yung mga young couple na may anak. Huwag po natin masyadong ibe-ibe yung mga maliliit natin mga anak. Hindi tama po yun. Kailangan matuto silang matutong matalo. Tumanggap ng pagkatalo. Amen? Ako, dati naalala ko, nung bata ako talagang ilang beses akong sumali sa boxing. Kami boxing mga bata lang, 2 beses natalo pero minsan nanalo ako. Pero parang laro-laro lang yun Kasi umiiyak ako, sabi ng papa ko, okay lang yan. Gusto naman nanalo ka na. Kasi malaki yung kalaban mo eh. So, kailangan talaga, matutunan ng ating mga anak paano masaktan, paano madapa, paano matalo. Kasi later ng paglaki nila, alam nila anong gagawin po nila. Amen? Or kailangan po nilang matutong maging street smart sa buhay. Amen ba mga magulang? Amen? So, next slide. Success, even if it is fake success, may gratify parents, but failure produced by an honest assessment of ability and performance instills wisdom in children. Kaya kailangan hayaan natin silang magkaroon ng pagkakamali, matumba, bumagsak, matalo. Sabi po ni Dr. Melody Road, isang child psychologist, if we protect our children from all risks, challenge, and possibility of rejection, they likely will become developmentally stunted and immature. Amen? Alam mo yung bonding? Sino alam yung
Ganon sila, lalaki silang bonding. Ang laki-laki na, okay, 25 years old na, bonding pa rin. Amen? Basta ang pawis mo, lagyan natin ng ano. May naalala lang ako. Sorry, kilala ni bossing yun. Ang laki-laki na, lagyan na ng pulbos na, kasi basang-basa. Baka makatuyo ka ng pawis. Hindi ganon. Ang laki-laki na eh. Amen? Hello? Huwag tayo magpapalaki ng bonding. Amen. Lalo na pag lalaki yan, dapat talagang ano siya. Eto sa mga sa mga young couple, may mga anak na maliliit, especially kung lalaki, no. Nakakatuwa nga yung ginagawa ni Chris, tinuturuan mag-welding. Kasi ganoon din ako paano pinalaki. Tinuruan ako magkarpintero, lahat ng magsa electrician, mag-ayos ng ng electric fan. Alam ko yung mga basics ng mga pag-repair sa bahay. Dapat turuan din po natin yung ating mga anak na gano'n. Especially mga anak na 12 years old pataas. Turuan natin sila kung paano magkarpintero, ng mga hayaan natin, mapako sila, malagari. Gano'n talaga eh. Wag lang maputulan. Basta po hayaan natin silang gumawa ng gano'n, paminsan-minsan, matuto po sila. Amen? Madapa. Diba? So, gano'n po mga kapatid. Alam niyo po, pag ginagawa natin, tayo ay overprotected sa ating mga anak. Next slide. Overprotection is for our benefit na mga magulang, hindi sa ating mga anak. Ganun po ang nangyayari. Okay, sabi nga ni di ba sabi ko kanina, nagiging sila, immature. So, raising children forces us as parents to choose what we really want in life. This is important to understand because what we want for our children is really what we want for ourselves. Yung pala yun. Ikaw pala talaga may gusto. Amen? Okay, sabi nga ni Gary Thomas, our children are the mirror of our heart. Amen? So, kung ano sila ngayon, dahil ganun tayo. Kung ganun ang pagpapalaki natin sa kanilang mga anak, sa ating mga anak. So, sila yung mirror. Amen? Next slide. God reveals the depth of your commitment to Christ by the intensity of His presence in the life of your children. So, doon po sa ating mga anak, makikita po natin sa buhay ng Panginoon, pag nakita natin ang presensya ng Diyos sa buhay po nila, makikita po natin doon na pag natuto silang magkaroon ng pagkakamali and how to deal with their own lives, malalaman po natin, unti-unti, magiging sila mo sila dalhin, amen? Anumang serbisyo, sila po yung nagkaroon ng career, amen? Ano ang ibabalyo nila, yung service, yung character, rather than comfort, amen? Sa pamilya, sa society, magiging mag-i-involve po sila. Amen? Kasi alam po na train po sila eh. Kasi hinayaan po natin silang mag-suffer sa mga bagay-bagay na kasi normal lang po magkaroon ng matumba, magkamali sa buhay. Amen? Nangyayari po yan sa lahat ng tao. So wag natin yung parang i-withhold sa ating mga anak. Na hindi, hindi makabasag pinggan kasi masyado natin pinoprotektahan. So, kasi nga kalamihan ng mga magulang, ayaw nila mag-struggle yung mga anak nila. Amen? Ayaw nilang mahirapan yung kanilang mga anak. Pero kung hahayaan po natin na ang Diyos na kumilos sa kanilang buhay, kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Tandaan niyo po mga kapatid, mga kamagulang, hindi sa lahat ng oras ng panahon nandun po tayo para gabayan sila. Kaya natin magtiwala sa Panginoon Diyos para manampalataya ang ating mga anak, magtiwala sila sa Panginoon Diyos, ano yung gagawin po nila sa buhay po nila. Amen? Kaya dapat yun po ang instill natin sa ating mga anak, yung pananampalataya at yung pagtitiwala sa ating Diyos. Kasi nga po, hindi na sa lahat ng oras, tayo ay nandiyan. Amen ba mga magulang? Palakpakan nga natin ating Panginoon. Amen? God
teaches us to value character and service through this experience of raising children. Amen? Okay, next. Number 2. Raising children teaches us about handling anger. Ayan. Pag mga sa kalalakihan, di ba, pag nagkaroon ng na-frustrate, dapat laging nagagalit agad. Yung mga kababaihan naman, pag nasaktan, di ba? Nag-ano agad. Di ba, para alam niyo yung mga pusa. Di ba, yung pusa, pag natapakan mo, nyaw! Gumagano yung mga kababaihan, di ba? Pag nasaktan, nasaktan ang damdamin, di ba? Parang, alam mo, parang, minsan lumilipad yung mga plato, lumilipad. Amen? So, maganda po sa ating mga magulang na maturuan po tayo paano mag-handle ng anger. Amen? Parenting brings out of all kinds of emotions in us. Tama po ba mga magulang? Lalong-lalo na ang galit, anger. God uses these moments to teach us how to deal with this explosive and potentially destructive emotion. So, ano-ano yun? Pag mayroong napoprovoke yung anger natin, siyempre, pag mayroong mga, yung mga may teenager, yung minsan, siyempre, alang-alang paluin mo pa, di ba? Hindi na di ba? Minsan maaasar ka talaga. Iba na mga kabataan ngayon, mga teenager ngayon. So, o kaya naman, yung mga, alam mo yung mga, minsan may mga anak na, hindi naman sa may ingratitude. Di ba, magagalit ka talaga. Minsan mga walang respeto, walang galang. Di ba? Talagang mapapataas ang boses mo. Iba, yung mga hindi sumusunod. Sino yung mga pasaway dyan ng mga anak? Huwag nyo na itaas ang inyong mga kamay. Di ba, may mga pasaway, di ba, lalong naasar yung mga, lalong-lalo na mga nanay. Okay? So, naalala ko lang, okay naman kay Michael, lagi ko na example. Naalala ko lang yung behavior ni Michael nung bata pa siya. Kasi pa lang, mga 3 years old pa lang yun. Grabe, iyak ng iyak. Talagang talagang matindi pa yung iyak niya. So, tapos, basta mayroon siyang ginawa, talagang halos, ikakasama talaga niya. Napangalo ko ng belt. Okay? Alam mo, nung nakita ko yung hita niya, nag-violet, alam mo, parang ako Alam mo, parang yung ginagawa ng papa ko noon, parang ginagawa ko ng ngayon. No? Kasi hindi ako nagpadalos-dalos sa galit. Talagang pagkagalit ko, palo agad ng belt. So naalala ko kasi yung papa ko, ganun ang ginagawa niya. So parang nakikita ko, ganun na ako ngayon. Natutulad na ako sa papa ko, hindi mali ito. Okay, mali yung ginagawa ko. Kailangan wag po tayo magpapadala sa galit. Amen. Dapat, sinasabi nga ni Pastor Jay, di ba, nung kahapon, inhale, exhale ka muna. Inhale, exhale. Dapat, easy ka lang muna. Huwag ka muna, agad, magpapadalo sa emotion mo. Kasi alam mo, naalala ko share ko lang, kasi wala naman si Papa Alam mo, ang Papa ko noon, kung ano madampot, yun ang pinampapalo sa akin. Hose, hanger, basta kung ano madampot. Yung last na napalo sa akin, belt, pero nagkabaligtad. Anong baligtad? Yung bakal ang tumapalaw sa akin. Buti hindi ako tinamaan sa ulo. Na-realize na bakal tumatama sa akin. Pagpalo niya ganun, tumama sa wall clock, basag. Na-shock siya Kasi bakal na pala tumatama sa akin. Sakit nung kaya. Kayo tamaan ng bakal. So, mula nun? Hindi na siya namaro ng anak. Swerte ng bunso, hindi na napalo. Ganun. Kasi nga dahil sa sobrang galit. Huwag po tayo magpapadala sa galit. Kaya ngayon, ang ginagawa ko na lang, nagigil na lang ako Kasi mga, malalaki na di ba? Nung bata, okay, papaluin ng mga, alam niyo yung, sa Christian bookstore, yung pamalo, na merong, may scripture. Yun ang ginagamit ko Okay, may scripture na don't spare the rod. Yun ang binili ko, pamalo sa mga anak ko. Si Blessed, si Gloriel. Amen? So, paano po yung about dealing with anger? Sabi ni Gary Thomas, learning to deal with anger is graduate level Christianity. Amen? Kaya kailangan mga tatay especially,
makagraduate po tayo. Amen? I-deal po natin yung anger na yan. Especially, di ba, yung mga elder, di ba? Ano ang qualification? Dapat hindi agad magagalitin. Yung mga leaders, mga elders, mga deacons, dapat hindi agad, di ba, tama po, Pastor Orly, tama, di ba? Hindi tayo, wala na dapat sa CBA. Hindi na, dapat i-handle mo yung anger mo. Wag po agad lalaban. Amen. Hinga lang. Amen? Sabi nga ni Eleanor Roosevelt, anger is only next slide. Anger is only one letter short of danger. Ganun po kadelikado. Pag ang anger na yan ay talagang lumala. Okay? So, parental anger. Okay, yung anger, emotion po yan. Tandaan po natin. So, hindi po yan kasalanan. It is simply an emotion. Yung anger na yan, righteous anger, can be motivational when it is reaction to sin. Katulad ng ginawa ni ating Panginoong Jesus. Nagalit siya sa doon sa templo, ginagawang marketplace yung templo. Kaya binasiwas niya lahat yung mga paninda. Righteous anger yung kasi about sin. Amen? Pero, iba po yung sinful anger, yung self-expression na mangyayari? Pag yung expression po natin ay naging inconvenience, okay? Nagkaroon tayo ng loss of control, ano yung magawa natin sa anak po natin, especially, o kahit kanino pa man, magkakaroon tayo ng makakasakit po tayo. Okay, hindi lang yon. Alam mo, mas masakit yung salita. Masakit yung palo, pero mas masakit yung mabitawan po natin salita sa ating mga anak. Wag niyong, paggalit kayo, wag niyong sasabihin, lumayas ka dito. Wag na yung sasabihin yon. Baka lumayas nga yung bata. Baka at magsisi kayo. Tototohanin ng bata yon. Amen? So, wag yung sasabihin, wag yung sisigawan yung anak nyo na alam nyo na ikakasama ng anak nyo at ikakasama nyo. Amen? Kasi galit na galit kayo, dala ng emotion. Kaya, okay lang mamalo sana, pero pag mas matindi kung makapagbitaw kayo ng salita, masama. Amen? Mas mahirap po yun. So, doon po tayo nagkakaroon ng kasalanan. Amen? Katulad po alam niyo si King Saul, di ba? Nagalit siya kasi bakit? Anong ginagawa ng mga tao, mga Israelites? Kasi pinupuri nila si David kasi ang napatay daw ni Saul 1,000. Pero napatay ni David 10,000. So mga ganong nagselos siya. Ano mo yung anger, minsan dahilan din sa selos eh. Nagselos siya, nag-aalis siya. So anong ginawa niya? Pinlano ni Haring Saul papatay si David. Amen? So ganun po yung nangyayari pag ang galit po natin ay lumala ng lumala, pwede po tayong magtangkang pumatay. Amen? Amen po ba? Okay, sa next slide. So, ito po yung tips po for dealing with parental anger. Number 1, slow lang po tayo. Go slow. Sabi po sa James 1 verse 19, understand this, my dear brothers and sisters, you must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Amen po ba mga kapatid? Kailangan po tayo maging cautious sa ating emotion, especially about anger sa ating mga anak. Amen po ba? Kasi po mahirap pag yan po ay, yung galit na po yan, sabi ko nga kanina, nagpadala po tayo bigla sa galit, sa emotion po natin, ano ang magawa po natin sa ating mga anak, ay pwedeng ikasisi po natin. Amen? Amen ba? Sa next slide, dapat po may time limit. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 26, don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still
angry. Kailangan hanggat maaari, kailangan matapos po yung galit po natin. Mapag-usapan po natin, magkaroon tayo ng pagkakasundo. Amen? Huwag po natin hayaan na hindi naman minsan kasi, naranasan ko yun, kahit nakatulog na kami, medyo pa rin yung galit. Hindi naman ganoon. Ibig ko sabihin, huwag nating, may time limit dapat. Hindi dapat, kumbaga, siguro one day or 2 days, pero wag nating palampasin ng isang buwan, isang taon, di ba? Kasi magkakaroon ka ng PGH. Ano yung PGH? Puot, galit, at hinanakit. Amen? Kapag hinayaan po natin yung galit na yon, ano mangyayari? Sino ang talo? Kayo po ang talo. Kapag hinarbor natin yung galit na yun sa ating puso. At hindi lang po yun. Amen? Di ba? Sabi ko kanina, di ba? Yung bitterness, maraming pwede maging cause na pwede kang magkasakit. Amen? Pwede kang hindi ka makatulog. Amen? Yung tao na yun na kinagalitan mo, ge-enjoy lang. Ang ganda-ganda ng di ba? Masayang-masaya, ikaw, hindi ka makatulog. Kasi dahil sa hina-harbor mong galit. Okay, sa asawa mo, sa anak mo. Amen? So, magkaroon lang po dapat tayo ng time limit, mga magulang. Okay, number 3. Control anger. Kontrolin po natin yung galit natin, mga kapatid. It does not demand its own way, it is not irritable, and it keeps no record of being wrong. Kaya mga kapatid, especially mga nanay, amen, huwag na po tayong mag-record ng mali ng ating mga anak. Amen? Kalimutan na po natin yung mga ginawa nilang mali last month, last week. Amen? Kasi pag hindi natin nakalimutan, lalo pa rin naaalala po natin, lalo po tayong nagagalit ulit. Amen? Kailangan po natin i-control yung galit po natin. Amen? Huwag po natin hayaan na lumaki yung galit na yan sa ating puso. Amen po ba, mga kapatid? So, alam niyo ba, mga kapatid, pag we govern our anger, anong mangyayari? Tayo po yung magiging mature. Amen? Magkakaroon tayo ng wisdom, karunungan sa ating. Controlled anger is like a surge of energy that moves us to get things done. Amen? Uncontrolled anger, on the other hand, is like a bomb going off that hurts everyone in the area. Amen? Kapag minsan sumabog ang galit, grabe, parang bulkan. Lahat maaapektuhan. Di ba, nakakita na ba kayo? Minsan nakakita ako sa office po namin. Kaming office namin talagang cubicle lang eh. Meron doon talagang nagalit. Yung galit niya kasi galing pa sa pamilya. Nadala yung problema sa pamilya, sa trabaho. Lahat kami apektado. Okay, nagwala eh. So, ganun minsan mangyayari kapag yung galit na yun, hindi natin na-control, pwede madamay, wala namang kinalaman sa problema mo, sa galit mo, nadamay pa sila. Minsan nabato pa, di ba? Nabato ng stapler. Amen? Nabato ng ballpen. Di ba? Kasi dahil sa galit, nagsumabog, ganun. Amen? Wag natin dalhin yung galit natin sa trabaho, mga magulang. Okay, number 4, be honest about your own failure. Sabi sa Matthew 7 verse 5, hypocrite, first get rid of the log in your own eye, then you will see well enough to deal with the speck in your friend's eye. Ano ibig sabihin nito? Amen? Kasi minsan, lagi natin sinasabing mali ang ating mga anak, pero minsan mali din po tayo mga magulang. Hindi lahat ng oras tayo ay, tama. Amen? Minsan, tama yung ating mga anak. Amen ba? So maging honest po tayo, tanggapin po natin na mali po tayo. Sabihin po natin yung magic word. Ano yung magic word? Sorry. Sorry po. Mag-sorry po tayo sa ating mga anak. Amen? Kasi iba ang bilis-bilis magalit, pero sa ating mga anak, pero pag ikaw nagkamali,
Paano pag magalit yung anak mo? Okay ba yun? Sige nga, di ba? So, matuto tayong tumanggap na ating pagkakamali. Okay? Malapit na tayo matapos. Sabi ni Gary Thomas, next slide, just as God's response to His children reveals His character, so parenting reveals our character. Amen? Kaya laging pag nakita yung anak, sino lagi ang sinisisi? Yung magulang. Kanya ka ba pinalaki ng magulang mo? Ganyan. Gaging gano'n. Kasi nga, gano'n talaga eh. Kasi tayo yung magulang eh. Amen? Kaya mag-ingat po tayo. Lagi nating i-handle yung ating mga anger. Amen? Okay. Okay, so yun yung meron po ba kayo natutunan about handling anger? So yun po yung number 2. Ay, number 4, yung 4 items. Go slow. Magkaroon ng time limit. Number 3, control your anger. Number 4, be honest about your own failure. Okay. Tapos na yung parenting. Yung about parenting. Pero gusto ko lang magbigay ng additional insight. May time pa naman. Gusto ko lang i-quote si Billy Joel. So kinokot din to dun sa, ewan ko lang ba't di niya nasabi sa YouTube. Sabi ni Billy Joel, next slide. Sabi ni Billy Joel, you cannot feel at home in the rock and roll hall of, kasi hall of famer siya. You cannot feel at home in the rock and roll hall of fame. You cannot get hugged by the rock and roll hall of fame. And you cannot have children with the rock and roll hall of fame. I want what everybody else wants, to love and be loved and to have a family. So nakita ni Billy Joel, despite his fame and fortune, nakita niya what is truly important, what is truly matter in life. Amen? Amen ba? Yung family. Amen? Yung mga anak. Alam nyo, sa trabaho, mawala ka dyan, may papalit sa'yo mga kapatid eh. Ano mang karir mo? Pag namawala ka dyan, may automatic may papalit sa'yo. Pero sa pamilya, mga kapatid, wala eh. Amen? Pag nawala ka, sinong papalit? Wala. Kaya dapat i-nourish natin, bigyan natin halaga yung ating mga anak, yung pamilya po natin. Amen? Yung mga young couple. Okay, habang maliit. Patandaan niyo po sa mga young couple, habang maliliit pa, yung mga toddlers pa yung ating mga anak, especially yung mga nanay, doon kayo kailangan, mga nanay, doon kayo kailangan ng mga anak niyo, yung mga toddlers. Siyempre, lalo na sa baby, di ba? Kaya nga nung kami kasi before, nung si Micah, alam nyo, to the point na kasi nga, ang trabaho ko noon talaga sa iba-iba. Duty ako sa ibang mga Calabarzon area. So minsan umuwi ako ng madaling araw. At hindi lang yon, meron ako mga Bible study. Bible study ko malayo pa. So minsan, nagrema yung sa sinabi ng anak ko bata pa si Mike. Puro na lang cell group. Puro na lang cell group. Kasi nga, dami ko mga Bible study. Puro cell group Bible study. Tapos, pa ako, diba? Yung trabaho ko minsan, alanganin. So, parang, nawalan akong time. So, kaya nga nag-pray kami ng misis na gusto namin magkaroon talaga ng hanap ng trabaho, ng sariling negosyo. Para may time kami sa mga anak po namin. Kaya ang swerte ng mga, ng mga sumunod kay Mike, talagang, nung si Blessed at si Gloriel, hands-on na kami sa aming pagpapalaki sa aming mga anak. Yun po yung namin, yun yung prayer po namin kay God, nung wala pa kami, empleyado pa lang kami before. So, alam mo maganda na talaga hands-on tayo, especially yung nanay ng mga toddlers, hands-on sa pagpapalaki ng mga anak. At yung mga tatay, pagdating ng 8 pataas, mahalaga ang tatay. Kasi, kailangan niya yung identity ng anak mo. Amen? Diba? Kung lalaki. Ikaw mag-aano sa identity niya eh. Para hindi ma-confuse yung anak mo eh. Kung babae siya. Amen? Kasi pag wala yung father, merong absentee father, anong nangyayari? Amen? Maraming ngayon, diba kaya kumakalat yung mga ganun, maraming mga homosexual.
dumadami yung homosexuality. Bakit? Kasi nga wala yung tatay doon. Amen? It's either, sumakabilang bahay, o nasa abroad, or nandun nga pero walang pakialam. Amen? Alam mo yon, nandun pero gadget ang hawak. Amen? Bagong panganak yung misis mo, gadget ang hawak mo. Amen? Maawa ka naman sa misis mo, bagong panganak. Kailangan niya ng katulong. Amen? Amen? Amen po ba yung mga tatay? Amen? Kapag pinanganak ang baby, hindi lang ang misis ang mag-aaro-gano, tumulong ka sa pagpapalaki ng baby. Pag-aayos, pagpalit ng diaper. Amen? Ano ba yan? Kung hindi nagbe-breastfeed, syempre magtitipla ka ng gatas. Kasi alam mo, naranasan ko yung before. nagsisipaan na, ikaw naman. Di ba? Puyat di ba? Minsan, ganun talaga sisipain ka na lang kasi para kailangan magtimpla ng gatas. Ganun po talaga sa pagpapalaki ng mga anak. So, kailangan po natin i-cherish at bigyan ng halaga ang ating pamilya, ating mga anak, especially mga magulang. Okay, next slide. Through the parenting experience, God reveals to us that the only thing that lasts beyond this life and this world is faith. Amen? Pananampalataya. Amen? So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga, yung aking mga anak, talagang marami nagsasabi na palaki po namin sila na maayos, pero although patuloy pa rin ang pagpapalaki, di ba? Tandaan po natin mga magulang, kapag po tayo ay especially tayo ay naging lola na, grandparents, tandaan po natin mga magulang, we should train our children to be father and mother. We are not just raising children, but we are raising fathers and mothers. Future fathers and mothers. Amen, mga magulang? Huwag po natin silang tingnan na bata lang or anak lang. So in the future, sila din ay mga tatay at nanay din. Kaya dapat ihanda natin sila. I-prepare natin sila. Manampalataya sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon. Amen? And then, next slide. Okay, the only intergenerational gift to pass on to our children that will endure beyond time, as we know, it is not wealth or power, but the faith we instill in them that they will be able to pass on to their children's children as well. Amen? So, ngayon ko na-realize na alam niyo yung mga chapter na puro pangalan lang, especially sa Hebrews 11, di ba? Di ba yung man of faith? Kasi iniiwan po natin yung legacy. Ano yung legacy? Yung legacy of faith. The legacy of faith. The legacy, yung magtiwala sa Panginoon, manampalataya sa ating Panginoon. Lalong-lalo na, especially sa panahon po natin ngayon. Yun ang may iwan po natin sa ating mga anak. Yung legacy of faith. To put their trust only in God. Amen? May natutunan po ba kayo ngayon? Tinatawag ko po ang worship team. Tayo po ay muling mag-worship sa Panginoon. Amen? At mga magulang, aminin po natin. Hindi po natin kaya lahat. Amen? Kailangan talaga natin magtiwala sa Panginoon. Amen? Sa pagpapalaki sa ating mga anak, mga parents, hindi sa lahat ng oras ay kasama natin. Andyan po tayo sa kanila, sa tabi nila. Amen? And as we continue tayo po tayong lahat, and as we continue to worship the Lord ngayong pong umaga,